Kinatawan ng Barangay Banitan, wagi bilang ikawalong Ultimate Mr. Teen ng Gimba ngayong taon. Tinanghal bilang ikawalong Ultimate Mr. Teen ang 17 years old na si Arnold J. Salindong ng Barangay Banitan sa ginanap na Mr. Teen Gimba 2024, Sabado, ika-24 ng Pebrero sa Gimba Town Plaza. Ito ang ikalimang main event ng kapistahan ng bayan ng Gimba, Nueva Ecija, ang 159th founding anniversary at 23rd Ragrag Sakti Gimba Festival para sa taong 2024. Tumanggap si Salindong ng 10,000 pesos cash prize, sash, trophy at gift bags. At nagwagi naman bilang Mr. Teen Tourism si Joshua Angelo Natividad ng Barangay Bunol. First runner-up si Emmanuel Evangelista ng Barangay Santa Veronica. Second runner-up si JV Pagaling ng Barangay Bunol. Third runner-up si Yael Von Jose ng Barangay Caballero. Fourth runner-up si Carl Steven Singit ng Barangay Santa Cruz. At mga most promising teens si Aaron Venco ng Barangay Partida 2 at Angelo Mina ng Barangay St. John. Bukod sa mga major titles, tumanggap din ng special awards at prizes ang mga kalahok gaya ng Best in Production Number, Best in Casual Wear, Best in Formal Wear, Mr. Photogenic at Mr. Telegenic. At mayroon ding mga awards mula sa major sponsors gaya ng Mr. Teen iFern, Attorney Neil Galvan's Choice Award, Mr. Teen O Banana Man of the Night, Mr. Friendship, Mr. Netizen's Choice Award, Highest Number of Views Campaign Video Award, Mr. Teen Nickville, Mr. Teen Angels Resting Haven, Mr. Teen Pure Gold, City Home Depot, Mr. Popular Teen by Bingo Plus, Model and Movie Discovery of the Year, at Mr. Fitness Firm. 23 ang naging kalahok mula sa iba't ibang barangay kung saan 14 ang itinanghal na semi-finalists. 8 naman ang tinanghal na finalists. Ang top 7 at isang wildcard na first time nangyari sa kompetisyon. First time din na iisang tanong lang ang binigay sa Q&A ng mga finalists. 30% ang criteria sa intelligence at 70% naman sa final looks ang naging pamantayan sa pagtukoy ng mga titulo. Samantala, ginanap naman itong Biyernes, February 23 ang SK Night at Modern Dance Competition kung saan champion ang Cluster 6 at tumanggap ng 25,000 pesos ang mga kalahok mula sa Barangay Kasungsong, Bacayao, Makatkatwit, Partida 2, Calem, Subol, Santa Veronica at Santo Cristo. Congrats! Congratulations! Oh, yung Mr. Teen saka yung Mr. Tourism, pareho lang ba ng... parang runner-up. First runner-up yung Mr. Tourism. In case na... Hindi sila pareho na tinanggap. Hindi, magkaiba, oo. Yung kasi 25 siya. Hindi. Ang 10,000 lang yung Mr. Teen. 10 lang ba? Yung 25,000, yung modern dance competition yun. Ang tinanggap ni Mr. Tourism, malit lang, 7,000. Si first runner-up, 6,000. Si second runner-up, 5,000. And then third runner-up, 4,000. Tapos fourth runner-up, 3,000. Tapos yung most promising teens, 2,000 pesos. Ayan. Kulang pa sila ng damit nila. Gumawa sila sa sa mga gift bags at sash. Ayan, maraming sash trophy. Pero maraming mga gift bags na ipinamigay doon sa mga contestants at sa mga finalists actually. Katulad niyan, aficionado, tapos meron yung sa Bloon, yung Bloon ang naging official tabulator ng competition. Ayan. Tapos yung tanong nila isa lang. Itanong sa kanila. Gusto mo itanong ko rin sa'yo? Ito yung tanong. Ano ba yung magiging sagot mo? Kunwari lumalaman ka ng Mrs. Teen. Meron kang anak na teenager. Ang tanong, kung maglalagay ka ng larawan ng kahit sinong Pilipino sa salapi,
Sino ang pipiliin mo at bakit? Sabihin si Kian. Ako ilalagay ko si Sino lalagay? si Mayor Doc Lito Galapon. Bakit? Kung yun ang sinagot nila, panalo yun. Sisigaw. Sisigawan yung tao. Wala na si Mayor no. Wala ba yun? Nag-question and answer. Kasi madadagdagan ang matatanggap ko kung ako yung 10. At kung may additional yun. May additional yun na gift check. Gift check, mula diba? sa kanyang dentist office. Ang sagot na nanalo. Ito. Yung mga sagot ng nanalo, ito. Ang hirap nga ng trabaho ko Nagbi-video ako, nagpi-picture, nagno-notes. Tapos tumatawa. Maganda ba sagot? Rinig ko yung tawa ko. Pinagtatawa na nga sagot. Hindi naman, grabe kayo. Natutuwa. Hindi ako yon. Malayo ako rin sa camera. Actually, nakaupo ako kasi nakakangawit tumayo ng 5 oras. Kaya bang nagbi-video. Kaya pala. Zoom. Nakaupo pala yung Hoy, nagsuzoom ako kasi alam ko naman na gusto nilang makita. I-zoom ko naman. Pagka winners, nagsuzoom na ako. Nag-thank you pa nga yung isang nag-comment. Thank you sa pag-zoom. Tapos, ito yung sasabihin ko merong mga instances na nabablock yung video. Kaya pag nakita nyo na black yung yung screen, naka-block yun. Ibig sabihin, hindi naman nagbablock sa nakikita namin yung nung pinanood ko, nag-black screen Green Green na black screen. Parang nagsasayaw na gano'n, na green. Internet pagka gano'n. Internet yun. Pagka yung wala kang makita on the best, pero may naririnig ka, naka-black screen. Wala akong binlock naparata tayo ng ganun. Facebook pagka gano'n. Minsan nga, di uupo akong gano'n. Pag tingnan ako rin sa video, nakalagay, resume. Kasi naka-block na pala. Kaya, may time na... Binablock yung ayaw nila. Ano ba yan? Nawala. May mga nagko-comment na, ano nangyari? Nawala yung live. Pero hindi. Yung signal, malakas yung signal, maayos yung signal. May mga times lang na siguro, nag-i-slow connection, alam nyo naman. Ang gamit ko pocket wifi lang po. Wala po tayong internet na malakas sa poblasyon. May pocket wifi ako. Kasi pagka nag-data sa Globe, bukod sa malakas, mahina yung reception, kaya kailangan separate. Pocket wifi yung ginamit. Talagang nag-ready tayo para dito. Para doon. Nag-purchase tayo ng pocket wifi. Hindi ba? Wag kang maraming natuwa kasi yung mga hindi nagpunta sa hindi. Maraming natuwa, marami naiinis. Pero wala tayong magagawa kung may naiinis at hindi naman natin talaga pinagtutuunan ng pansin yung ganun. Pero nakakatuwa kasi may mga nag-comment na kudos. Ako po yun, naglalayo. Kaya thank you very much. Pwede rin kayo magpadala ng pang-merienda. Joke lang. Eto, balikan natin yung mga sagot. Saka wala naman silang ibang mapapanood kundi yung sa radyo nating Gimba. Meron Meron ding nag-live pero very few lang si Romel. Very few ang nanonood. Si Kuya Romel, Siguro very few din yung mapapanood. Pero maraming nanood, nasa 600 to 700 yung continuous na nanonood simula sa coverage sa mo. coverage natin. Ito, ang sagot nila si number 5, ang sagot niya si Duterte. Yung tanong kung maglalagay ka ng larawan ng kahit sinong Pilipino sa salapi, sino ang pipiliin mo at bakit? Ayan. Yung number 5, ang number 5 ay siya ang 4th runner-up, ang sagot niya kay si Duterte. Siya ko lelat. Hindi, 4th runner-up, hindi. Merong pang dalawa na 5th at saka 6th. Yung promising teens. Yung number 9 naman na 3rd, hindi. Si number 9 ay 3rd runner-up. Ang sagot niya si Daniel Padilla. Mas nagustuhan ko pa nga yung sagot niya.
Kasi cute na iba. Cute, oo. Tapos si number 11, si Kaya Mr. lang kulang siya sa paliwanag kung bakit medyo yun ang naging, siguro na-rattle na rin sila kasi, wala na silang paliwanag. Anong oras na nung nag-question and answer, parang alas 12 na, or, yung iba. alas 12 na. Si number 11, si Mr. Tourism, yung second runner-up, Andres Bonifacio. Inisip, medyo matagal siyang sumagot kasi inisip niya, baka yung sagot ko, nandun na sila sa salapi. Si number 22, who was first runner-up, ang sagot niya ay si PBBM. Si President Marcos. May sumagot din ba ng gano'n, PBBM? Number 17, nanalo siya bilang most promising teen, si General Luna. Si 14 naman. Ang pang first. Si 14, ang sagot niya yung tatay niya. Ang ilalagay niya sa salapi. At yung si 13, magulang, nanay at tatay. Siya yung nanalo, si RJ Salindong. At yung itong wild card, si number 12, ang gusto niyo ilagay, si Jose Rizal. Nagkaroon ng wildcard edition kasi doon sa 7, yung original na top 7, merong pang isa na idinagdag na wildcard. Si number 7 yun. Okay din kasi yung parang criteria 70 yung good final look yung pogi tapos 30% yung Q&A yung intelligence nila. Kaya naghahanap naman siguro ng pogi. Pero syempre hanapin mo sa Mr. Teen, may maganda yung personality at meron naman kasi magandang personality, maganda rin ang sagot. Sabihin, hindi kasi po pwedeng pogi lang. Di sabihin mo meron. Diba? Sabihin mo na meron kang bet. Hindi kasi pumasok yung bet ko. Kumbaga parang may laman yung utak niya, hindi ko kasi nakikita yung face. Parang ganon. Yun, siguro sa kabataan, isa yan sa nakita ko na yung comprehension nila ay kinakailangan pang magkaroon ng laban. Ng content. Ako ba hindi mo kakalimutan kung sino yung bet ko? Yung naka-red? Bakit nagpalit pala siya? Ako na kong bet, si 11 talaga, kasi siya yung talagang malakas yung impact. Pero nagbagon after nung question. Naging si 12. Naging si 12. Yung sagot ni 12. Ano yung sagot ni 12? Si Jose Rizal. Tapos meron siya maganda yung may paliwanag yung sagot niya nung una Kaya siguro, I think yun ang reason kung bakit siya naging wildcard. Ito namang si Bantog. Wildcard siya Hindi, ito yung ayan, si Tourism. Ang sagot nga niya si Andres Bonifacio. Pwede rin, di lang na may paliwanag. Oo. Isipin mo rin kasi dapat may content. Kailangan kilala ko kung sino yung mga nasa perang papel at saka sa coins. Kailangan daw ba wala sa pera? Syempre! Dapat. Yung wala sa perang papel. Si Rizal nasa piso siya. Si General Luna nasa coins din yata yun. Nung araw. I don't know. Di dapat ang nanalo pala yung Daniel Padilla. Wala sampa, wala. Meron siya. Si Daniel Padilla, third runner-up yung kanyang nakuha. Si Duterte. Si Duterte, sino yung Duterte? Number 5, most promising teen. Ito si number 17, I think. Okay, sige. Congratulations po sa mga nanalo. Tapos ito bago tayo magtapos, hindi pa. Bago ang binigay ng Gimba, meron pa tayong kulturang pagtatanghal. Sa March 1 po yan. At ang mga... Yun may susunod na event? Ito yung parang ika-6 na main event. Doon sa kulturang, Yung kulturang, yung Fish Islands. Pwede naman, yung sa kulturang pagtatanghal, mga public and private secondary schools ang participants. At ito yung mga magpa-perform sa darating na Biyernes yan Andiyan ang San Andres National High School, CRT, Pakak High School, Bartolome Sanggalang National High School, Manaksak High School, Galvan National High School, Bunol Integrated School, kasali din ang Orshco, Katman, ang Nagpandayan National High School at ang Trialan National High School.